Magandang umaga mga estudyante, mga guro, administrador ng ating paaralan, pangunguna ng Board of Trustees at ng ating mahal na Pangulo, Dr. Danilo B. Ayap. Naka-YouTube tayo ka-YouTube. So makinig lang kayo, okay? Habang ginagawa natin itong morning devotion na to. Every Monday morning ito Ngayon, dahil nandiyan naman kayo, makinig lang, okay? So sa lahat ng mga nakikinig na mga estudyante, mga guro, mga administrador ng ating paaralan, ang ating morning devotion ngayon ay entitled Letters from God ni St. Paul. Letters from God from St. Paul. Ako nga pala si Evangelist Professor Dr. Romeo E. Umali. Okay? Nagtuturo ako sa senior high at saka sa college. 21 years na ako dito sa ating paaralan. Okay? So makinig lang, Ganun din ang mga pamilya na nakikinig nandun sa labas, ang Umali and Valeriano and related family members, their relatives and friends and neighbors and brethren following us in YouTube, all our brothers and sisters in Christ in the whole world also following us in YouTube, the members of my family, my wife, children, grandchildren, all our relatives and friends and neighbors and brethren. Also, I have 5,000 Facebook friends na sumusunod din sa atin sa YouTube. Of course, my daughter Grace and Edwin in Malabon, they are following us. Maybe later on they'll be going back to the US and also following us in the YouTube. So again, ang ating morning devotion ay gagawin na natin, sisimulan natin. Manalangin muna tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray. Dear God, here we are again at the start of a busy week. It would be easy for us to become overwhelmed at the thought of the mountain of tasks that await. Help us instead, Lord, to see the opportunities before us, to be thankful that you have given us work to do and the ability to do it. Thank you for the people we will serve and for those who will serve us. Our teachers especially. Bless our community and city, Muntinlupa City, the whole province of Muntinlupa. Keep them safe and create bonds of fellowship between neighbors and enhance peace in this world. Bless us too as we go out as a Christian to witness about our wonderful Savior by our lives and our words. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Una po ay babasahin ko sa inyo ang nilalaman ng Biblia. Ito po ay sa Tagalog version ng ating Bible. Tagalog version of the Bible. Ito po ay matatagpuan natin dito sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, kabanatang 1, simula sa 1 hanggang kabanatang 1, simula sa 3 hanggang 11 talata. Ito nga yung letters from God ni St. Paul. Okay? Ang pamagat nga nito ay ang panalangin ni Pablo para sa mga taga-Pilipos. Ganun na rin,
panalangin din ni Pablo to, San Pablo, sa atin, mga anak niya. Okay? Magpasalamat ako sa aking Diyos tuwing naalala ko kayo. Ako'y nagagalak, din ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Natitiyak kong ang mabuting gawaing pinasimulan ko sa inyo at ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Kayo'y laging nasa aking puso, kaya dapat lang na pahalagahan ko kayo ng ganito. Magkasama tayong tumatanggap ng pagpapala ng Diyos. Ulitin kayo na. Magkasama tayong tumatanggap ng pagpapala ng Diyos. Noon pa mang nang ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng mabuting balita. At nagpapalaganap ng mabuting balita. At ngayon, ako'y nakabilanggo. Yan ay San Pablo, no? Okay? Saksi ko ang Diyos na ang pananabik ko sa inyong lahat ay kagaya ng pagmamahal sa inyo ni Jesucristo. Idinadalangin ko sa Diyos ng inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan pa ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay matatagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesucristo sa ikararangal at ikakadakila ng ating Diyos. Yan. Yan yung sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Ito nga yung letters from God, no? Okay? Babasahin ko rin sa inyo sa awit 145, ang awit ng pagpupuri. Okay? Makinig lang, ha? Okay. Ang kadakilaan ng Diyos at Hari aking ihayag. Di ko titigilan ang magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa anumang lahi ng iyong ginawa ay papupurihan. Ihayag nila ang magawa mong mga pangyarihan. Ang karangalan mo ay pagkadakilay, ipamamalita, at isasaysay ko ang magawa mong nakahanga-hanga. Ang mga gawa mong makapangyarihay, ipamamalita
sa lahat ng tao'y aking sasabihin ikaw ay dakila. Ihayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila ng may kagalakan ang iyong katwiran. Si Yahweh mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit, ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi sa kanyang nilikha, kahanga-hanga siya ay namamalagi. Magpupuring na sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat ng nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Yan po ang ating mga talata mula po sa awit, mula awit 145, simula sa una hanggang 11 talata. Okay? Okay ba? Kikinig kayo? Okay. Tutuloy na natin, ha? Okay. Sabi ko kanina, ang ating ang pamagat ng ating devotion ngayon ay letters from God. Ito ay sulat ni San Pablo. Okay? At mababasa nga natin kanina, binasa ko, sa Philippians chapter 1 verse 6, ang sabi, I'm sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Okay. Binabasa ko to from the Portals of Prayer, no? Isang devotional material na ginagamit ko tuwing Lunes ng umaga. Okay? Philippians, yung aking binasa kanina, is a love letter. Love letter pala yun eh. Yung sulat, no? Ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Love letter pala yun. Is a love letter from Paul, galing kay San Pablo. Okay. Written from prison. Imagine, ha? Nakakulong si San Pablo ng mga panahong ito. Nung kanyang sinulat, itong letter na ito. Okay? Nasa tulungan siya. To his friends at Philippi and to us. Hindi lang sa kanyang mga kaibigan doon sa Pilipos, kundi para din sa atin. Okay? Kaya mahalaga. Para sa atin to eh. Okay? Paul thanks God for our partnership in the gospel. Alam niyo ba yun? Gospel? Ano yung gospel? Ang mabuting balita o magandang balita, di ba? Na mababasa natin sa Biblia. Okay? And trust that we will grow in love, in knowledge, and in discernment. Maliwanag yun, ha? We grow in love, in knowledge, and in discernment. Okay? All flowing from the grace in which we share. Lahat yan ay biyaya ng Diyos. Okay? Sa pamamagitan natin. Okay? When we share, yun ay galing sa Panginoong Diyos. Okay? Touching us. Human love letters are Paul's letter. Remind us that we are the recipients of the love of Jesus. Ayun. So, it is the love of Jesus. Ang laman ng letter ni San Pablo. Okay? The love of Jesus. And that love will go on working in us until the day of Christ. Okay? Maliwanag ba yun? Until the day of Christ. Kailan ba babalik si Christ? Kailan?
Hindi natin alam, ano? But tiyak na siya ay babalik. Okay? On the last day. On Judgment Day. Okay? At dadalhin niya tayong lahat saan? Sa langit. Tama? Lahat ng mananampalataya sa ating Panginoong Kristo ay bubuhay niya yung mga patay. Lahat ng patay. At dadalhin niya sa langit ang mga mananampalataya. As we embrace the grace, yun ay biyaya ng Diyos that abounds for us. We grow into the people we are called to be in Him and live in His perfect love for us. So we share the love of God to our neighbor, sa ating kapwa. Tama ba yun? Do you share your love? Sharing the love of God with our neighbor, sa ating kapwa. Okay? Okay, let us pray. God, your servant Paul reminds us of your love for us. We thank you for his love letter, which helps us feel close to you. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, let's all join in the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory, forever and ever. Amen. So lahat sa inyo, mga nakinig, pati na yun sa YouTube, the Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine on you and be gracious to you. The Lord look upon you with favor and give you peace. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig. Para sa inyo lahat yun, ha? You are now in the grace of God, biyaya ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig, no? Sa atin. Okay? Lalong-lalo sa panahon ito, magkukwaresma na, Holy Week, di ba? Lent na. Kung kayo nagsisimba, ang naging message ng pare o ng pastor nung linggo kahapon ay tungkol sa pagliligtas sa atin ng ating Panginoong Kristo nang siya ay mapako doon sa krus, Kalbaryo, sa Kalbaryo. Naniniwala ba kayo doon? Ligtas na tayong lahat sa lahat ng ating mga kasalanan. Sapagkat namatay na si Jesus sa krus para sa ating lahat, para sa lahat ng ating mga kasalanan. So maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all.